Okay, balik sa itong tulumanon. Aksyon ni Kay, aksyon ni Kapitan, aksyon ni Kagawad, aksyon ni Kongresista, o karong ang aksyon ni Kagawad Inday Dahino or Idna Inday Dahino ang atong gimay-himay karong panahona o anapa no sa atong linya karon si Kagawad Inday Dahino o atong pagaisgutan ang budget, appropriation for 2021. Kuya Ercel. Yes. Kuya Ercel. Yes. Kanang before we will talk about kanang budget, can we talk some more of my very important kaayo nga mga ordinances nga na-approve? Wow, please go ahead, Kagawad. Very important yun. Muna ako lang din ipabati sa katauhan. We really did our best with my team, Dahino, in the City Council. So, para masabtan sa atong mga kaigsuunan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, nahimo kitang co-chairman sa kanang anti-trafficking or Interagency Council Against Trafficking, Kuya Ercels. So muna nga unsay nahitabo ani, unsay atong gihimo nga nakaabag kini kay nahitabo man gud na murag ikaduha kita sa Mindanao man siguro ta sa trafficking. So muna as part nga nahimo kitang solution, part sa solution, we're able to pass the ordinance nga katong akong i-kuan nga grabe gid ako nga away din na grabe nga kumpati diya sa City Council for 9 months. Kuya Ercel, ang nahimong na-aprobahan, aya pa na-aprobahan nga grabe na ako kapag paningkamot. So, 9 months nga diba? 9 months nga debate diya sa konsilyo. Yes. Grabe nga debate kay nahimong lagi tang chairperson sa kanang SIACAT, City Interagency Council Against Trafficking. Muna nga nakapalabang kita ko sa ka-ordinance regulating the travel of children. Alone or unaccompanied by parents. Katupang dili galakaw lang nga walay ginikanan nga mga minors ba? Wala nato natuguti. Kay ato maguni nakit-an nga naay mga foreigners nga uban-uban sa mga minors nya dili masita sa mga atong mga law enforcers sa Dakbayan kay medyo naay vague gamay sa national law. So that is why we were able to craft sa klaro haom sa atong gakakita nga mga obserbasyon sa atong Dakbayan para nga dali kayo nila masita ang usa ka individual nga nagbitbit sa mga minors, babae man kung lalaki, nga walay mga papilis, walay mga kanang gikan sa barangay o mga kuan gyud nga mga papilis nga nagpamatod nga kini nga mga bata nga gitugutan sa mga ginikanan. So wala nga naanay mga des ana sa kanang airport na ay mga des sa kanang diya sa terminal sa barko o kanang seaport, di ba? O sa mga terminal sa mga bus, mga transportation sa mga bus nga mga dagko. So naana na din nga mga naadlay mga kanang mga atong mga law enforcers nga nagtan-aw gyud sa kinsa kini mga individual nga nagbitbit sa mga kahinala-hinala ba nga dili ilang anak nagbitbit sila sa mga minors. So that was the contribution that we did para nga maibsan kung may magamay ang mga cases sa trafficking sa Dakbayan. If not, kung ma-eradicate gyud ni nga problema sa atong komunidad ang anti-trafficking o kaning mga trafficking nga nagdaghan kaayo nga mga naay mga bata in town nga walang kamuang-muang nga nakaadto in town sa mga dautan nga lugar tungod kay wala sila maproteksyon unya ang mga ginikanan po dayon na suhulan kay abi nila unsa wala in town sad sila idea og maunsa ilang mga anak. That is why we are here nga napasa nato ni ang ordinansa para maproteksyonan gyud ang pamilya sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sus no, daghan gid kayo nga mga guwapo kayo og mga importante kayo nga mga balaod nun nga imong nahimo Kagawad no og kana nga balaod nun usab magka-prevent sad na sa mga pedophiles, simbakog dunay mga pedophiles. So kaya naman nagkumanupan mga foreigner taglima kabog mga bata pa so magduda ka sa ligikan. So mas dali
mas dali nila ma-interrogate, mas dali nila ma-sapon o anything kay naamang kita gi-require ani kini siya nga ordinance nga bitbiton sa mga bata o mga ginikanan kung sila magbiyahe pasulod o paggawas sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Now, ang guidelines siya nakagawad to ana sa Kokpo, sa Cagayan de Oro City Police Ang Office. guidelines is still tungod sa strict kayo sa atong ordinance na apay mga gamay nga plansahonon para perfect ang execution. Pero Yes. of course, ang atong mga local police Mga niya na abogado ang nagbuhat sa IRR ani. So, nanay nauta na ang kuan, ang atong Kokpo, ang atong Cagayan de Oro City Police Office kay sila may enforcement unit gyud niya nang magbantay sa atong mga kabataan des mga bus in any terminals or Plano, sa barko, yes. Yes, definitely they will really receive sa IRR kung mahuman na gyud na siya. Kay naapay gamay nga plan sa honor, I think murag dili pagid kaayo kan. Pero just the same, they were able to know na what to do based on this past ordinance already. okay, nganong giabot man og siyam ka bulan ang pagtuki niya nakagawad. You know what? Kay dili man sila gusto mga kuan. Dagan kaayo ang dili ko gusto. So kita nag-support man gud ta sa kanang sa mga law enforcers what they need and what we can also give to them para paspas kay ang pagdakop, paspas kaayo ang pag-implementar para nga ma-reduce ang mga krimen nga mahitabo sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, unsa pay mga ordinansya diya kagawad nga wa nato Yes, yan napag yun nga malipay pud ta nga kinibitang dalan paingon ta sa SM dinya sa paingon ta sa Master Sons dito sa ibabaw uptown. Kanang na ay dako kayo diha nga kaniadto puro bato nang mahadlok ta mahulugan. Karon gwapo na kaing repropping ana. I'm very proud of that. I want that people will know na upat ka tuig si Inday, Konsyal Inday Dahino naningkamot nga magpalok ta dito sa National o sa NEDA for that project na mapustro gikan sa atong pagpaningkamot nga ato nang report sa City Council. kanang repropping diya going sa uptown. Yes, going to uptown. So wala Mahadlok na dagan wa na kay diya pagdagan. dagan wa kay balo niya nakagawad. Dagan niya ta sa bato. Dagan wa kay baloan nga ikaw day naningkamot diya nas DPWH dito sa Na siya. National Namo Office. nagipaningkamutan. Wow, So so dagan kay naka benepisyo niya nakagawad kaya at least protektahan ang atong katawhan against mga landslides. Landslide, mga bato mahulog. Yes, ang kinabuhi mo atong giproteksyonan jud, Kuya Earl. Okay, kagawad, unsa pa kay para makahisgot Yes, ta sa atong tuloy na lang eh, last ko na sa Yes, go ahead. atong ongoing karon, Kuya Ercels, kaning atong solo parents. Kining solo parents nato nga ordinance 2000 pa man ni sa national. solo parent kining Solo mga parents, single ordinance. mothers. Yes, katong mga single nga mga ginikanan, lalaki man or babae, Babae. gibiyaan sa mga asawa or gibiyaan sa bana. Nay nag-hands up diri kagawad ni atong audience di nga nag-hands up murag solo parent siguro ni so maminaw Solo gini siya parent karon. siya. Maminaw gini. Yes, naatay gi-craft ana nga ongoing na pag-study nga how we can really give kanang mga benepisyo pod in town sa atong mga kaigsuonan nga wala nay mga pares. So naana ang ongoing na siya kung sapay atong pwedeng mahimo ana. Gamay na lang ang kulang ana Kuya Ercel nga ato ni siyang mapalabang na sa City Council ato na ipa-approve. Besides, unya naningkamot pud ta nga kanang aside from that nga nag-ongoing pod ang atong kanang mandating sa all movie theaters to provide the Cagayan de Oro government free screen time before the start of every film for purposes of promoting the landmarks and tourist attractions in the city
disaster preparation and prevention, and for other public service information. So, Noon, medyo usa na natong medyo nadilatar lang kagawad kay COVID-19, wa may sine karon. Lagi. Yes, pero just the same time will come ma-normalize whatever, pero makapa-inform kita sa atong mga mananaway nga here we have these attractions in Cagayan de Oro, naasay mga safety measures whatever mga katalagman mo abot. That should be kanang viewed or ma-free ang screen ana nanikamot ang mahangyo nato. Ang mga movie houses nga mapasalida nato nga free para ma-inform ang atong mga katawhan para maproteksyonan sila in times sa mga panghitabo nga dili malikayan. Pilay length ana kagawad? Pilay length ana nga screening? Muna nga, gapanigkamot mi nga ma-certain yun kay mauwaw sagta nga libre ra ba? So, ang nadia is tourism, mga landmark sa Cagayan de Oro. Landmark sa Cagayan de Oro, then mga mga safety measures sa kanang mga earthquakes, mga tips. Yes, whatever mga calamities nga mo abot sa at least they know where to go, what to do. Hotline. Those times na magpanic na ang mga katawhan. So, Yes. na ang hotline. O mga hotline, yes. So, gwapo na, no? Kaya, mas gwapo gud nga ma-shorten ang screening time kaya medyo boring naman sa kung taas kayo. So, kana bitaw nga murag at least ba, ma-flash lang something nga madumduman lang sa atong mga mananaway. Pero nice kayo na gagawad no. I'm sure nga malipay kayo niya ang Department of Tourism kay atong gi-promote usab ang turismo sa Cagayan de Oro kay atong mga landmarks, apil na mga hotlines, kung doon na mga simbako, doon na mga disaster kung asa tamo dangop. So, gwapo kayo na nga balaod no na kagawad. Yes. So, mulang nang atong may naman ang ligtas ang may alam, kumbaga. Di ba? Ligtas ang may alam. Di ba? So, okay pa tong energy kagawad. Kay mura og napaman makita pa na to ang energized pa kay kagawad inday no. Pero ingana mo ginang mga gamay na lang. Sige, you can ask me now about the budget, whatever. Oo, kagawad kay sa atong opisina. Okay, kagawad kay very crucial mugod karon sa in time of the pandemic COVID-19. So, ang 2021 is very crucial gyud nung pag-isgot og budget. Mga pila ba'y proposal karon sa budget for 2021? Kuya Earnsel, wala pa man masubmit sa amo. So far, wala pa ko'y idea. Okay. Because, yes, wala pa makasubmit sa amo. But I'm sure they are preparing now nga maabot na sa amo. So far, wala pa makaabot sa among opisina. But in your end, kagawad, unsay imong gusto nga mga priorities para sa ato budget for 2021? Of course, social services is the most important yun. Kana siya. Mga, of course, pagpalambo sa panginabuhian sa katawhan para masustain, mabuhi tatanan, dili lang pila lang kalugas ang mabuhi. Ang matabangan yun, ang mga katawhan nga mahimo silang producer. Dili lang sa kay-dependent lang yun sa kayo sa gobyerno. So, anything that could really lift up the spirit of our people para nga ma-empower ang atong mga katawhan. So, muna akong gusto nga masuportahan yun, Kuya Ersel. Pila gani atong budget sa 2020 kagawad karon? Murag 7 point something ang billion. Ang budget. Yes. 7 billion. Billion. Billion pesos. Okay, bilyonaryo naman Cagayan de Oro. Now, Cagayan de Oro karon sad note nga dagan establishment kagawad no nga nanira. Labi na gid sakit tayo nga kamatuoran. So, grabe ang atong experience for the past years nga paspas kay ang growing sa Cagayan sa atong economic activities. Yes. Unya sa kalit lang ni Mingaw kay Corrales area lang daan bibo kay na diha kaniadto. Grabe. Apan karon mo agi ka diha at 7 o'clock in the evening sayo pa kay wala city. Wala na tao. So murag magitngit na murag doom ang
maong area ug daghan pagid kaayo karon nga mga establishment sa Cagayan de Oro nga nanirado na. So kung moingon unta ko og unsay intervention, wa magintay mahimo siguro kagawad kay problema maginis tibuok kalibutan kini nga atong health crisis. Because of this, mamanang atong economic activities nga nahagba gid in town karong panahona. Grabe. Imo na lang mga mensahe siguro kagawad no kanang mga inspirational message just to lift up the business sector sa Cagayan de Oro. Yes, Kuya Ercel, inani lang tuloy ang buhay, dili man nato mapugngan unsay nahitabo karon sa kalibutan, but again, positibo lang ang pananaw sa buhay. Kanang positive nga ang pananaw ba is kanang dili lang ang problema mo atong tan-awon, but again how we can be able to survive in this very difficult situation. So kana lang ang pangitaan og pamaagi. So we will raise the standard sa atong mga belief, kinanglan atong mga belief nga dana ra takutob, wala na gitay pag-asa, tangtangon gyud siya Kuya Ercel para nga ma-break ang old patterns, then we can adapt a new paradigm shift para nga mabag-o nga tuloy. Dili pwede nga kay karon nahitabo na inani na magpabaya na lang sa ta. There's so many things that we can do out of this situation. So optimistic lang ta that the good times will really come. Diba ang mga maayo nga kanang panginabuhi sad moabot ra. So sa mga naningkamot, mas maningkamot pa ta para nga makadasig po ta sa uban nga mga katawhan para nga dili ta mo focus sa problema, but let us focus on how we can thrive in this very difficult situation. So mo na nga sa negosyo, ani lang dili man sa tanan panahon nga maayo gid ang negosyo, there are times nga dili maayo, so proteksyonan pa na lang what is left. Kung unsa nay nabilin mao na lay atong ipadako, then go on, life must go on. That's it. So I hope everybody is kanang na-inspire nga life must go on no matter what, nga we choose to be happy, choose to be great all times. Thank you ang may hapon sa tanan nga kagawad, imo na lang katapusang mensahe no sa atong mga kababayenan o sa atong mga pamilya kay Chairman sa Women's and Family Welfare. As your sa mga pamilya, Kuya Ercel, nga medyo na ay gamay mga problema, ato lang dumdumon nga walay problema nga di masulbad as long na ang Ginoo sa atong kinabuhi. So trust God, then mahimong malipayon ta sa adlaw-adlaw nato nga panginabuhi. Thank you and good afternoon everyone. God bless us all. Okay, it's my honor kagawad Inday Dayino na nagkauban kita sa Action AK karon og deep in my heart og sa tibuok ka puwersa sa Mindanao Daily News teleradyo. Daghan kayong salamat sa imong panahon nga gihatag gigugol dinhi sa ato tulumanon sa Action AK. It's over an hour of talking with you, kagawad, and daghan kog nakatunan nga wa nako may balui ug I'm sure nga ang atong mga katawhan, atong mga tigpananaw nausay lesson na ilang na learn no gikan kanimo kagawad. Daghan salamat kagawad Inday Dayino. My pleasure. Thank you. God bless. Okay, mga mga tig pananaw nato, daghan salamat no sa inyong pag-uban with kagawad Inday Dayino. So mapasalamaton kita dako sa atong konsyal nga miuban gayud sa ato tulumanon sa Aksyon ni K. Now manghagilap kita mga kapitanes karong tuod mga kaigsunan kung doon na tayo tawagan no nga mga kapitanes. Kay kinirabang Sabado usab is tingpahulay sa atong mga kapitan kay bunog sila sa week-long activities. Ilabi na gyud ang mga kabaranggayan in town nga adunay mga containment sa nagpositives COVID-19 nga at least makarelax sila kadyot no sa adlaw nga Sabado o Domingo
maunang di na lang kita mamugos kung wa tay tawagan nga makauban sa ato tulumanon sa aksyon ni Kay apan maningkamot kita nga adunay pipila no ka mga kapitanes nga itong mahinabi usab alang sa hatod usab og dugang mga aksyon sa atong mga kabaranggayan pinagi niya nga itong mga kapitan kaya duha ra bay function ni itong kapitan legislative and executive. So kung moiskot kita dinhi sa local governance sa syudad, so separate ang function sa mayor. Kaya ang function sa mayor is only executive function. While ang vice mayor, may kaabag sa atong mayor, ang vice mayor, ang iyang main function is legislative function. So, nabahin ang executive o legislative function, but in the barangay level, ang maong duha, giangkon kanas kapitan kay duha man ang ilang function executive o legislative function kay in every session sa barangay mandated man kana nga mag-conduct og duha ka sessions in every month ang gitawag nato nga regular session o special session. So ang mag-preside niya na wa may vice mayor, wa may vice barangay captain. So ang kapitan gyud ang presiding officer. So munang ang kapitan mo panday usab og balaod susama sa mga kagawad. So dual in town ang function sa atong kapitan. Executive, so ma-execute pa siya sa iyang baga aktibidades diya sa ilang matag barangay o ingon nunusab mo panday pag yun og balaod every session. So, gani, hayahay maning mga kagawad. Kaya, mga kagawad sa barangay, kung di lang yun ipatawag ni kapitan, di sad mo initiate no, o hatag silang serbisyo diya sa kabarangayan. Apan duna sa uban nga mga barangay kagawad, nga lunod patay sa dang ilang serbisyo, pagtabang, pag-abag usab sa mga kapitanes. So malipayon kay mga kapitanes nga adunay mga kagawad nga susama ni ana nga kanunay gyud gaabag sa ilang ilang amahan sa barangay. Susama ni kagawad amarga dias barangay Puntod nga atong makita nga makanunayon gyud nga ana usab nagauban gayud sa pag serbisyo ni Kapitan Rixie Tinampay dias Puntod. Ato sa makita diya si kagawad Bustamante sa barangay Lapasan og kagawad Bakunga nga makanunayon gayod no nga gaabag gayod ni Kapitan Julito Litlit og Simer sa iya mga programa diya sa barangay nga makita nato sa Batag Adlaw nga anaa diya sa maong barangay og kaabag kanunay sa amahan sa barangay. Now, ngita tag mga kapitan karong tudtod, mo break sa una kita og sa atong pagbalik sulayan natog hinabi ang uban nga mga kapitanes, mga kaigsunan nga bakante karong panahona.